أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, ang pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag na aklat na talata al-usul o usul at talata na sinulat ng Imam Sheikhul Islam al-Imam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Sa pagpapatuloy na aklat na sinabi ng Imam, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahda mukhlishan lahuddin wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma'na ya'budun yuwahhidun. So dito, pagkatapos na tapusin sa atin ng mu'allif rahimahullah ang tatlong masala kung unang-una ay yung pagsunod sa Rasul, pagkatapos pangalaga sa shirk, at yung tinatawag nating alwala walbara. Ngayon, pagpapatuloy ng iba ng pagpapaliwanag ng tauhid, sabi ito, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Sabi niya, dapat yung malaman ang i'lam, ito ay isang pagpapaalala na napakahalaga na kanyang dinidiscuss na masala o issue sa atin bilang isang Muslim. Sabi niya, dapat ninyong malaman, ito ay fi'il amar, arsyadakallahu li ta'atihi, na kayo ay gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabutihan at sa tamang pangunawa at sa litaatihi, pagsunod sa kanyang mga pinag-uutos at pag-iwas sa kanyang mga pinagbabawal. Pagkatapos, binigay niya sa atin dito yung pinaka topic sa issue na ito. Sabi niya, "Annal hanifiyata millata Ibrahim." Ang Hanipiya, napakaraming mga ayat sa Quran ng pagbanggit sa atin ng tungkol sa Hanipiya. Maging sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nag-uumpisa sa umaga ng isa sa mga dua o adkar na tungkol sa Hanipiya. Sabi nga ng Propeta, "Asbahna alam fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Isa ito sa dua sa umaga, wadkar sa umaga. So ano ang ibig sabihin ng salitang Hanipiya? Ito ay literal, ibig sabihin niya ma'il, ay yung tayo ay lumihis papunta sa pagsunod sa katotohanan o paglihis sa kamalian, paglihis sa shirk, papunta sa tama, sa tinatawag nating hak, sa katotohanan, at papunta sa pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin ang yan ang pamaraan ng lahat ng mga propeta, lalong-lalo na ang ulul asam. At lagi nababanggit sa atin ang tinutukoy na hanipay si Propeta Ibrahim alayhi salam sallallahu alaihi wasallam. So ito ay talagang tunay na pag-alis sa anumang uri ng kasamaan, pag-alis sa shirk, pag-alis sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, at pagpunta lamang sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya merong isang ayah sa surah An-Nahl, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol kay Prophet Ibrahim alayhi salam, sabi niya, "Inna Ibrahima kana ummah kanitan lillah hanifan wa lam yakum minal musyrikin." Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan si Ibrahim kana ummah. So ang ibig sabihin dito na salitang ummah, na si Propeta Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, kahit nung panahon niya, nag-iisa lamang siya. Nag-iisa lamang siyang believer, pero siya ay kinonsider o tinawag na Allah subhanahu wa ta'ala na ummah, na follower ng katotohanan. At alam natin na ayon sa paliwanag ng mga mufassirun na ang ibig sabihin dito ng kay Prophet Ibrahim na siya ay tinuturing na ummah, na ang isang ummah o jamaa o taifatun minan nas o grupo ng tao, bawat isa kanila may tinataglay na katangian na merong matalino, merong makatarungan, merong siya ay sumasamba ng husto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bawat isa sa kanila merong katangian
may malakas, may matapang, ganyan. Pero kay Prophet Ibrahim alayhi salam, sallallahu alaihi wasallam, tinataglay niya ang lahat ng katangian ng isang buong umma. Kahit nag-iisa lang siya, nasa kanya lahat ng katangian ng maraming tao. So sabi rito na Allah subhanahu wa ta'ala sa ayat sa surah An-Nahl, inna Ibrahima kana umma. Pagkatapos pangalawang katangian, kanitan. Na ang pagiging na si Prophet Ibrahim na siya nagtataglay ng lahat ng katangian ng kabutihan ng isang tao, bukod sa siya ay may tinataglay na pambihirang katangian, siya ay kanitan lillah. Hindi siya sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. At alam natin ang lahat ng mga pinag-uutos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay talagang pagbihira na, bibihira ang makapasa sa ganyang pagsubok sa kanyang nasyon, sa kanyang ama, nung dalhin niya ang kanyang asawa at anak sa Makkah, at nung siya ay utusan na isacrifice ang kanyang anak, hindi talaga siya sumusuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. At siya ay kanit, humble talaga siya, ay mapagkumbaba, at siya ay hindi mapagmataas, kahit siya ay isa sa mga Khalilur Rahman. Pangatlong katangian na hanipan, siya ay isang hanip na hindi siya tumatahak sa landas ng kamalian. Lalong-lalo na sa landas ng syirk at kufur, hindi siya matahak. So yan ang ating mga modelo ng mga propeta, kudwa ng mga Muslim, ang mga sugo, lalong-lalo na ang dalawang kalil ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Propeta Ibrahim sallallahu alaihi wasallam at ang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panghuling katangian dito ni Prophet Ibrahim, walam yaku minal musrikin. Hindi talaga siya na-involve sa anumang uri ng shirk. Ito ang ibig sabihin ng salitang hanif. Na ang din ni Prophet Ibrahim a.s. ang kanyang millang, ibig sabihin ito ng salitang milla ay hanipa o Islam. Dahil ang Islam, istislam lillah bitawhid. Wala talaga ritong pumapasok na anumang uri ng shirk. Pagkatapos ang din o ang milla ni Prophet Ibrahim, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga follower ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na sundin ang milla o ang din ni Prophet Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah An-Nahl 123, sabi na Allah tabarak wa ta'ala, thumma auhayna ilayka. Sabi, at pagkatapos ni-reveal namin sa iyo, sa Propeta Muhammad sallallahu anittabi, ibig sabihin na sundin ninyo millata Ibrahima, sundin ninyo ang milla o din ni Prophet Ibrahim, hanipan wa ma kana minal musrikin, na siya ay hanip, na siya ay tumatahak sa landas ng tauhid, ng ikhlas, at hindi siya wa ma kana minal musrikin, hindi siya nagbibigay ng katambal sa Allah tabarak wa ta'ala. Pagkatapos binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aya sa Quran na sino man ang kamuhian niya o lumayo o lumihis o talikuran niya ang din ni Prophet Ibrahim alayhis salam, katotohanan siya yung taong walang tamang pag-iisip. Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Man yargabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafaynahu." Sabi ng Allah subhanahu, kung sino man ang tumalikod o layuan niya kamuhian niya ang din o ang milla ni Prophet Ibrahim alayhis salam, maliban doon sa mga taong sila ay sapiha, ibig sabihin pool o yung may mga kakulangan ng pag-iisip. Walakad istapaynahu, at sabi ng Allah subhanahu, siya ay aming pinili, siya ay aming chosen na tao, pidunya, dito sa dunya, dahil siya ay nasa gabay, wa innahu fil akhirati laminas salihin, at sa kabilang buhay siya ay kabilang doon sa mga taong talagang sila ay yung mga salihin, gumawa ng kabutihan. Ay pagkaloob nila ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang karapatan ng kanilang kapwa. Yan ang lahat ng mga propeta, sadikin, salihin, syuhada, lahat ng mga propeta. Pagpapatuloy ng Imam rahimahullah, sabi niya, pagkatapos ang Imam Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, in-explain niya sa Sharia kung anong ibig sabihin ng salitang Hanifiyah. In-explain niya sa pinaka-meaning ng salitang Hanifiyah, sabi niya, an ta'budallaha wahda mukhlishan lahuddin.
So ito ang ibig sabihin ng paliwanag na Imam tungkol sa hanif. Sabi niya na ang ta'budallah, nasambahin lamang Allah subhanahu wa ta'ala wahda, na nag-iisa, muklisan lahuddin, ng buong khalis, linis, walang anumang uri ng dumi ang kanyang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga kupar, sabihin natin, ang mga kupar, ang kanilang pagsamba, akala nila malinis, pero ito'y maraming halo. Merong sila, nakiklaim sila, naniwala sila sa Creator, pero merong silang Jesus, may Mary, may ano man ang kanilang mga dinadaanan. So hindi yan ikhlas. Hindi yan ikhlas. Kaya nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ang ibig sabihin talaga ng salitang ikhlas. Halimbawa sa luga, nabanggit sa Quran. Sa Surah An-Nahl din. Dahil ang Surah An-Nahl ito ay Surah An-Ne'am o Ne'ma. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, pinaliliwanag sa atin ang ibig sabihin ng salita ikhlas sa luga. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, at katotohanan sa inyo ang mga an'am, mga ibig sabihin mga bahimatul an'am, katulad ng camel, ng baka, at saka ng kambing, at saka tupa. Kaya yung nag-translate nito sa Tagalog ng ibig sabihin ng an'am ay bakahan. Yan ay kulang. Dahil ang ibig sabihin ng salitang bahimatun an'am, yung mga sinasacrifice natin pag-Hajj, camel, baka, at yung mga kagrupo ng tupa o kambing. Laibra, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan sa mga bahimatul an'am o sa an'am, merong mga ibra o aral. O meron kayo makukuhang lesson o aral. Nuskikum mimma fi butunihi min bayni partin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinagkalooban kayo ng inumin mimma fi butunihi, magmula sa kanilang buton o sa kanilang sikmura o sa kanilang tiyan, min bayni partin wa dam, sa pagitan ng dumi at ng dugo. Subhanallah. Pagkatapos, ano yung dumadaan yan? Labanan khalisan saigan lisyaribin. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala na yung inumin na yun na tinutukoy dito ay isang na dumadaan sa pagitan ng dumi at saka dugo. Ano yun? Laban, gatas, khalisan. Ginamit dito na Allah subhanahu wa ta'ala, khalisan. Kasi kapag tinignan talaga natin ang gatas, kapag siya ay lumabas na sa, halimbawa sa dede ng camel, baka, kambing o anuman, na halal, tingnan talaga natin yung gatas, napakaputi. Walang bahid na kunting patakman lang o sabi natin kahit na anong dumi ng dugo o ng dumi ng nasa tiyan ng hayop. Subhanallah. Kaya anong ibig sabihin dito ng mga nagtatapsir? Ang ibig sabihin talaga ng salitang ikhlas ay kahalintulad ng gatas na walang bahid na katiting na dumi. Halimbawa, ang dugo, ang gatas, kapag nalagyan ng kunting kulay, kahit pula, halimbawa, dugo, talagang makikita natin na meron siyang halo. Kaya yan ang tinutukoy nating relasyon natin sa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tinutukoy dito ng Imam sa Usul at Talata. Ang tinatawag niya ritong, sabi, an ta'budallaha wahda, nag-iisa lamang na dapat sambahin, khalis, na walang papasok o hahalo na anumang uri ng shirk o dumi, katulad ng isang gatas na huwag malalagyan ng katiting na dugo o dumi na dinaanan niya doon sa loob ng kanyang tiyan. Doon nanggaling. Pero pinakita sa atin Allah subhanahu wa ta'ala ang kalinisan ng gatas. At talagang ang gatas kapag nahaluan, kitang-kita dahil puting-puti siya. Iba ang kulay niya sa tubig. Minsan sa tubig may meron pang mga nahahalo doon na kung di natin napapansin. Pero ang gatas kapag may humalo na ibang kulay o dugo o dumi, talagang kitang-kita. Kaya yan ang tinutukoy sa ating ang ating paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tauhid ng isang believer, ng isang Muslim. Katulad ng mga anbiya at saka rusul, katulad ni Prophet Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. At ng lahat ng mga propeta ay khalis. Khalis. Lahud din. Ibig sabihin dito ng din ay lahat ng anumang uri ng ibada at relasyon natin sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Pagpapatuloy ng imam, sabi rito, wabidhalika amara Allahu jami'an nas. At nang dahil diyan, sabi ng Allah, at dahil diyan, amara Allahu jami'an nas, inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng tao. Hindi sinabi rito ang inutusan ng mga Muslim o mga Arab o mga Pilipino sa Mindanao. Wabidhalika amara Allahu jami'an nas, lahat ng tao. Wa khalaqahum laha, at sila ay nilikha ng dahil diyan, ng dahil sa ibada. Kama qala ta'ala, nagbigay siya rito ng dalil. Sabi nga rito, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sabi niya rito, hindi ko nilikha ang jin at ang insan maliban sa lamang sa liya'budun. Una, sabi rito, wa ma khalaqtul jinna. Wa ma khalaqtu, ito ay tinatawag nating ifrad ng rububiyya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na walang, nag-iisa lamang siyang khalik. Wa ma khalaqtu, sabi niya, walang ibang nag-create sa mankind o sa bani Adam at saka sa jin maliban lamang sa Allah azza wa jal. So ito ang unang ano dito, wa ma khalaqtu, ibig sabihin siya ay ifrad, mufrad sa rububiyya dahil siya lamang ang khalik. Pagkatapos binigay niya sa atin yung dalawang takalain, ang jin at saka insan, amang may pananagutan. Anong dahil? Illa liya'budun, maliban lamang sa ibada. Ang illa dito ay istitna. Sabi nga naman, ang lam na nakadugtong sa ya'budun na fi'il mudari, ang lam dito ay lam hikma, una. Pangalawa, lam al-gaya. Ano ang ibig sabihin, ano ang hikma ng pagkakalika sa atin, yung lam dito? Hikma, ano ang wisdom ng pagkakalika sa bani Adam at sa jin? Ibada. Ngayon, kung sabihin natin, ano ang gaya o target o layunin, pinakahantungan ng dahilan kung bakit tayo nalikha? Ibada. So kaya, kung ang lahat ng bani Adam at saka jin ay inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang kasambahin at sumamba sa kanya, so ibig sabihin, yan ang pinakamahalagang kautusan na dapat nating gampanan. Yan ang dahilan kung bakit tayo narito sa dunya. Yan ang dahilan kung bakit nilikha ang kalangitan at kalupaan at lahat na nasa pagitan nito. Yan ang dahilan kung bakit nagpadala ng sugo para linawin, wag tayong magkaroon sabihin natin na wala namang kaming, hindi namin alam ang dahilan kung bakit nagpadala ng sugo. So wala tayong excuse. Pagkatapos nagpadala pa ng aklat na magbibigay sa atin ng gabay kahit wala na yung sugo. So kaya talagang yan ang dahilan kung bakit, yan ang pinakadahilan kung bakit tayo dapat talagang yan ang unang-unang alagaan natin, bigyan natin ng pahalaga. Pagpapaliwanag ng imam sa ibig sabihin ng salitang ibada, sabi, wa ma'na ya'budun, sabi niya rito, ang ibig sabihin o kahulugan ng salitang ya'budun o ibada, sabi niya, yuwahhidun. Sabi niya rito, yuwahhidun. Ibig sabihin niya rito na ang ibada, gawin nyo ang lahat ng uri ng inyong pamaraan ng pagsamba. Ito man ay dahira wal batina, ibig sabihin, panglabas na gawain o panglabas na ang uri ng pagsamba at pangloob na pagsamba ng puso, yuwahhidun. Gawin nyo ang paghahandugan nyo ng ibada na yan, isa lang. Muklis, walang dumi, walang bahid na anumang uri ng dumi. Hindi katulad ng mga may dinadaanan, may tinatawagan na iba, merong propeta na ginagawa nilang halos kahalintulad na may mga wali, may mga uliya, may patay sa libingan, may tinatawagan silang, meron silang mga superstitious, merong mga bagay o lugar o gamit na sinasabi na ito ay magbibigay ng baraka kahit wala namang kapahintulutan sa Islam. Na sila ay tumatawag sa anghel, sa jin, o sa patay sa libingan, o sa ribulto, o sa estatwa. Yan ang dumi. Yan ang dumi ng tawhid na tinutukoy na hindi siya kalis, na siya ay nabahida ng katiting na dumi. Kung yan ay katiting lamang, hindi yan tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi nga ni Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, masabi niya, lahat ng mga salita sa Quran na tayo inuutosan ng salitang ibada, ang ibig sabihin niyan, yuwahhidun. Ibig sabihin niyan, tawhid. Na kapag sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa surah unang-unang utos sa surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, sambahin nyo ang inyong Rabb,
alladhi khalaqakum. So, ang ibig sabihin dito ng ibada, ubudu rabbakum. Ibig sabihin, yuwahidun. Gawin niyong isa lamang ang paghahandugan ng lahat ng uri ng inyong pagsamba. Magdudua kayo. Kailangan isa lamang. Walang dadaanan. Kayo magdidikir. Kayo mahihilingin o kukuha kayo ng baraka. Kailangan kunin lamang ang baraka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala. Ngayon, ang mga dumadaan ng mga tao na yan, may mga dinadaanan. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, halimbawa sa surah As-Sumar, yung mga tao na mga karamihan, lalo na yung mga Quraysh ng panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na naiintindihan nila ang meaning ng la ilaha illallah. At pagkaintindi nila ng la ilaha illallah na hindi lamang na paniwalaan mo ang rububiyya, alam na mga Quraysh sa Makkah nang ibig sabihin ng salitang la ilaha illallah na ihandog mo ang iyong pagsamba. Sa alas, iwanan mo yung mga huwad na Diyos. Hindi ibig sabihin maniniwala ka na mayroong creator, sapat na. Hindi. Ang isang tao, kahit naniniwala sa rububiyya, hindi siya papasok sa Islam. Hindi siya papasok sa Islam. Kasi paniniwala yan ng maraming mga musyrikin. Kailangan, kumpleto talaga ang tauhid. Kumpleto ang tauhid. Kaya sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, yung mga tao na kumukuha ng awliya, o nang tinatawagan o ginagawa ng huwad na Diyos, hinihingan lang ng tulong na maliban sa Allah min dunihi, ano sabi nila? Ma ya'buduhum, hindi namin sila sinasamba. Hindi kami sumasamba. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, maliban lamang sa kami ay sila ay ginagawa naming daanan o mediator, dahil sila ay malinis na tao, sila ay mga santo, sila ay anghel, sila ay jinn o ano man. Sa kanila kami dadaan, kasi kami maroy, makasalanan kami. Dadaan kami sa kanila para nang dahil sa kanila mapapalapit kami sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah dito, kurba, to make us closer to Allah subhanahu wa ta'ala, nang dahil sa mga banal na tao na yan. Halimbawa, propeta, o mga uliya, o mga salihin na mga Muslim, mga ulama, na nangamatay na. Katulad ng ginagawa ng mga Sufi, ng mga Shia, na talaga ang kanilang pagsamba, meron silang dinadaanan. So, kaya hindi talaga kalis. Ano dahil sabi nito? Liyuqarribuna ilallahi zulfa, upang kami mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila alam, yung tinatawag nilang kurba na yan, hindi kurba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kurba kay Shaitan. Hindi sila napapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napapalapit sila kay Shaitan, at sila ay napapalapit sa impyernong apoy. Dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang teaching na Allah subhanahu wa ta'ala, na dinala ng mga sugo, ito ang dahilan upang mapalapit tayo sa Jannah, yuqarribuna sa Jannah, at mapalapit tayo sa impyerno. Mapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang, kung ang ating gagawing pamaraan ng ibadah hindi ayon sa pamaraan ng mga isinugong propeta, at walang dalil magmula sa kitab, so ito ay yuqarribuna ila Shaitan, at papunta tayo sa paglapit ng palapit sa impyernong apoy. So yan ang kalamang excuse. Pagkatapos pagpapatuloy ng imam, sabi rito ng imam rahimahullah, sabi niya, wa'adam ma'amarallahu bihi at-tawhid. At ang pinakadakila, ang pinakaunang-unang kautusan, wala nang mauuna pang kautusan o commandment sa Quran maliban sa tauhid. Wa'adam ma'amarallahu bihi at-tawhid. Ito ang unang-unang amar. Ito ang unang-unang commandment. Kapag walang tauhid, walang pupuntahan ang ating sala. Kahit magsala tayo, katulad ng ginagawa ng mga kafir, nagdadasal sila. May mga monk, may mga pare, may mga nan, na buong buhay nila, akala nila, sila nagdadasal kay Jesus, kay Mary, doon sa tinatawag nilang Diyos o Ama. Kahit sabihin natin, nagkiklaim sila na sila ay tumatawag sa Ama. Ang tawag na Ama, hindi ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. O sabihin lang, ako'y tumatawag kay Yahweh. Hindi, walang dalil ang mga pangalan. Hindi yan tatanggapin. Hindi yan tatanggapin. So kaya sabi rito ng Imam Rahim, wa'ada ma'amarallahu bihi at tawhid. Ang unang-unang kautusan na patutunguhan ng lahat ng anwa o lahat ng uri ng ating ibada, ang tauhid. Kapag walang tauhid,
kahit gawin natin ang lahat ng uri ng pagsamba, walang pupuntahan ang ating pagsamba. Katulad ng mga pamaraan ng mga kupar o yung mga Muslim na nagkiklaim na Muslim na involved sa anumang uri ng shirk. Na nilalagyan ng kurapat, ng mystery, ng superstitious ang kanilang mga paniniwala. Na dumadaan sila sa mga uliya, sa mga banal na tao, sa mga salihin, sa libingan, sa mga shrine, o tumatawag sa jinn, o sa anghel, o sa propeta. Ang lahat ng yan ay nawakid ng Islam at yan ay kufur, yan ay syirkul akbar. Kapag ang isang tao ay tumatawag na maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi rito ng Imam rahimahullah, ang pinakadakilang kautusan o commandment ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tauhid. At ang ibig sabihin ng tauhid, ibada, pagsamba. Kaya lang, pag sinabi ating pagsamba, hindi lamang maraming sumasamba. Kaya yung pagsamba na yan, dapat tauhid. Karamihan sa mga nagkiklaim na sila ay merong religion, sila ay sumasamba. Kaya lang, hindi nila naintindihan talagang ibig sabihin ng salitang pagsamba. So, ang ibig sabihin ng salitang ibada o pagsamba, sa luga, ibig sabihin, ad-dul wal qudu. Ibig sabihin, ang pinakagaya o pinakahangganan ng pagpapakumbaba at pagpapakababa at humility. Kaya kailangan natin magsujud. Kailangan natin ibaba ang ating ulo sa lupa. So yan ang ibig sabihin ng ibada sa luga. Kaya lang sa Sharia, ibig sabihin ng ibada, sabi nga ni Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah, ismun jami likulli ma yuhibbullahu wa yarda min al-aqwal wal af'al ad-dahira wal batina. Lahat ng salita at gawa, nakikita man o hindi nakikita, na kinalulugudan at minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kahit ang mga tao, samba sila ng samba sa huwad na Diyos, hindi tatanggapin kasi hindi kinalulugudan, hindi minamahal. Bakit hindi niya kinalulugudan niya? Hindi niya minamahal. Hindi yan ang kanyang sharia. Hindi yan ang kanyang din. Yan ay din ng kufur, yan ay din ng shirk. Ang din na tinatanggap lamang ng Allah Azza ay ang din ng Islam. At ang din ng Islam, tauhid. At nandiyan ang gabay kung paano mo siya sasambahin. Sa Quran at saka sa pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos pinaliwanag niya sa atin ang ibig sabihin dito ng salitang tauhid, sabi niya, wa ada ma amarallahu bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Pinaliwanag niya sa atin ang ibig sabihin ng salitang tauhid. Sabi niya rito, ifradullahi bil ibadah. So alam natin ang tauhid, ito ay tatlong anwa. Tauhid ar-rububiyyah, tauhid al-asma' wa sifat, wa tauhid al-uluhiyyah. Ang tauhid al-rububiyyah at saka tauhid al-asma' wa sifat, ito ay barahin o burhan. Ito ang katibayan na kapag ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging Rabb, siya ang Khalik, siya ang Creator, siya ang Malik, siya ang Owner, siya ang Mudabbir, tagapangasiwa ng lahat, siya ang Rasik o Rasak, siya ang Muhi wa Mumit. So, yan ay talagang ibig sabihin ko, siya ang Rabb, siya ang dapat sambahin. Ngayon, asma wa sifat, kung siya ay merong mga katangian na hindi tinataglay na katangian ng sino man sa kanyang mga maklukat, so ibig sabihin, siya rin na may karapatan ng pagsamba. Hindi siya pinanganak, hindi siya nanganganak, hindi siya namamatay, al-hayy, al-qayyum. Ang kanyang mga sifat at mga apal ay hindi talaga katulad ng sino man sa kanyang mga nilikha. So, siya talaga ang may hukuk ng ibada. Siya ang may karapatan ng pagsamba. Kaya kung tingnan natin, ang mga sinasamba ngayon, hindi sila ang Rabb, hindi sila ang Khalik, hindi sila ang Creator, hindi sila ang Provider, hindi sila ang Owner. Wala nga silang pag-aari kahit na isang maliit na bagay lamang dito sa mundo. Wala silang pag-aari kahit isang maliit na bagay. Ayusrikuna ma yaklukuna shay'an wa hum yuklakun. Sabi ng Allah, bakit niyo binibigay sa akin na katambal ang isang nilikha na katulad niyo na wala silang nilikha kahit isang maliit na bagay, na sila mismo ay kabilang sa aking mga nilikha. So sila ay creature lamang. So hindi pwede talagang sambahin. Kaya sabi rito ng Imam rahimahullah, anong ibig sabihin ng salitang tauhid? Huwa ifradullahi bil ibadah. So kaya ako ang tauhid ar-rububiyyah at tauhid al-asma' wa sifat. So ibig sabihin niyan ay mga burhan o mga dalil ng na ang may karapatan. Kung siya ang Rabb, siya ang merong tinataglay ng mga asma' wa sifat,
So siya ang may karapatan ng pagsamba. Pagpapaliwanag din ng mga ulama ng tauhid, bukod sa tatlong anwa na nabanggit natin, rububiyya, asma wa sifat, wal uluhiyya, ito ay pinaliwanag din para maintindihan natin sa kabilang side ng ibig sabihin ng salitang tauhid. Halimbawa, kung ilalagay natin sa dalawang panig na ang tauhid al-rububiyya at saka tauhid al-asma wa sifat, ito ay tauhid al-ilmi. Tauhid al-ilmi, ibig sabihin na ang rububiyya, ito ay kaalaman tungkol sa ating Khalik, na siya lamang ang tanging Rabb. Khalik, Malik, Mudabbir, Rasik, Muhi, wa Mumit, siya lamang ang ifradullahi bil af'ali, sa kanyang mga aksyon. Pagkatapos, ilm, kaalaman sa kanyang mga asma wa sifat. So kaya ang unang dalawa, rububiyya at saka asma wa sifat, ito ay tauhid al-ilmi. Pangalawa, tauhid al-uluhiyya o tauhid al-ibada. Ang tauhid al-ibada, ito ay tauhid al-irada wal qasdu wal amal. Sabi nga natin, ito ang layunin o intensyon na kung saan natin ipagkakaloob ang ating pagsamba. Ito ang tauhid al-uluhiyya wal ibada. Ang uluhiyya, ito ay isang part ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang may karapatan ng pagsamba dahil siyang tanging ila. Ang ubudiyya, ito ay aksyon naman ng kanyang mga nilikha. Aksyon ng kanyang mga nilikha, abid, na siya lamang ang dapat ang paghandugan ng kanyang mga, kaya sabi nga natin, tauhid al-ilmi, tauhid al-irada, qasdu wal irada. Pagpapatuloy ng imam, sabi rito, ifradullahi bil ibada. So sabi rito ng tauhid, ang ibig sabihin ng salitang tauhid, ifrad, single, isa lamang, ifrad, pard, halimbawa yung walang asawa, ang tawag sa kanya ay siya ay mufrad o nag-iisa. So gawin natin ang lahat ng ating ginagawang pagsamba, isa lamang ating paghahandugan. Isa lamang ang direksyon nito, isa lamang patutunguhan nito, walang ibang pupuntahan. Kapag yan ay may dinaanan, hindi ang kalis. Yan hindi tatanggapin, at ang tao na gagawa niyan ay kapag yan ay patuloy na nangyayari sa kanya na talagang direksyon ng kanyang ibada ay ibang pupuntahan, so siya ay mapupunta sa impyernong apoy. Pagkatapos pagpapatuloy, sabi rito na wa'adam ma naha anhu asyirk. At ang pinaka-adam, pinaka-worst, pinaka-masama, sabi natin, pinaka-mataas na uri ng kasalanan, wala nang tataas pa rito sa kasalanan na ito. Ang pinakamataas na uri ng kasalanan na manahaan mo, na pinagbabawal sa inyo, ang unang-unang haram na pinagbabawal sa inyo, asyirk. Asyirk. Kaya lahat ng amar sa Quran, lahat ng commandment sa Quran, lahat ng pagbabawal sa Quran, unang-unang amar, ang unang-unang, number 1 palagi tauhid. Pagkatapos pagbabawal, number 1 lagi shirk. Walang mauuna dyan. Kapag inuna natin ang iba dyan, mali ang ating pag-intindi. Kasi kahit layuan natin ang lahat ng bawal, sabi natin isang tao, hindi, pumunta na ako sa ibang religion, halimbawa sabi ng mga Kristiyano, punta na ako hindi na ako pumapatay ngayon ng tao dahil ako dating mamamatay. Isang taong pusakal o magnanakaw, hindi na ako nagnanakaw ngayon. Isang taong dating nang re-rape, sabi niya, tumigil na ako dahil ako nagpakabuti na, nagsusugal, o anumang uri ng kasalanan na ginagawa niya. Yan ay pag-iwas sa mga kasalanan. Kaya lang, hindi pa rin tatanggapin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi hindi niya iniwan ang pinakamataas na uri ng kasalanan na ugat na lahat ng kasalanan na yan, ang shirk. Ang shirk, ang ugat ng lahat ng kasalanan. Dahil ang isang tao, kapag inalis niya sa puso niya ang shirk at lumipat siya sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya niyang layuan ang lahat ng bawal. Dahil ito ang maggagabay sa kanya sa pagpunta sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at layuan niya lahat ng mga pinagbabawal. So kaya yan ang kahalagahan ng tinatawag nating tamang pag-intindi sa tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala na kalis na katulad ng isang malinis na gatas na walang bahid na dumi at bahid na dumi ng anumang uri ng shirk, at ito ang unang-unang haram o pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga na Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, unang-unang commandment na pagbabawal, sabi na Allah tabarak wa ta'ala sa
Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum an la tusriku bihi syai'a. Huwag kayo magbibigay. Babasahin ko sa inyo ang unang-unang haram. Huwag kayo magbigay ng katambal. Huwag kayong dumaan sa sino mang nilikha. Huwag kayong dadaan sa sino mang... Huwag niyong dudumihan ang inyong tauhid, ang inyong ibada ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nagbigay dito ang imam ng dalil. Sabi niya, wad dalilu qawluhu ta'ala. Allahu Akbar. Ito ang pinaka batayan. Quran. Sabi niya, wad dalilu, ang dalil, qawluhu ta'ala. Napakarami sa atin, minsan napakahaba na sinasabi natin. Pagkat o kaya man, isasalita tayo, walang dalil. Ang pinakamagandang salita, asdaqul kalam, kalamullah. Wa ahsanul kalam, kalamullah. Ang pinaka-the best, pinaka-asdaq, pinaka-truthful na kalam, na walang anumang uri ng kasinungalingan, sadik, ay ang kalam na Allah tabarak wa ta'ala, ang Quran. Kaya sabi dito, wad dalilu qawluhu ta'ala. Ang dalil ay ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran. Pagkatapos sabi niya dito, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Wa'budullaha, ito ang unang-una na sinabi niya, wa'ada ma'amara lahu bihi at tauhid. Ibig sabihin, sabahin nyo lamang Allah na nag-iisa. Lahat ng inyong ibada sa kanyo lamang nihandog. Wala tusriku bihi syai'a. At wag na wag kayo magbibigay ng katambal sa Allah subhanahu. Wag nyo bibigyan ng dumi ang inyong ibada. Sinabi dito, syai'a, nakira. Hindi ibig sabihin dito, ribulto lamang, o santo, o si Jesus, o lahat ng sinasamba. Ang mali, syai'a, ibig sabihin ng syai'a, anything. Anything. Kaya yung ibang hindi mga Muslim, sabi na, hindi ako sumasamba ngayon sa ribulto. Sumasamba ka pa rin naman sa huwad na Diyos o sa nilikha. At tinutukoy dito, nilikha man o hindi nilikha man sa kalangitan at kalupaan, hindi lamang dito sa kalupaan, nilikha man sa kalangitan o kalupaan o sa pagitan nito, bawal sambahin. Kasi ang lahat ng yan ay makluk o kalk o nilikha lamang na Allah tabarak wa ta'ala. Nasabi nito, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Pagtatapos, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang ayah sa surah Al-An'am, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, alladina amanu walam yalbisu imanahum bidulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Walladina amanu, yung mga believer, nagkiklaim na sila ay believer, mayroong iman na tao, walam yalbisu, hindi nila hinahaluan, hindi nila nilalagyan ng mix ang kanilang tauhid ng shirk, nilalagyan ng mix, katiting na dumi ang kanilang tauhid, nilalagyan ang malinis na gatas, ginudumihan, nila hinahaluan ng dumi. Ulaika lahumul aman, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pangako ng Allah tabarak, sila ay pagkakalooban ng security dito sa dunya, lalong-lalo na secure sila sa akira, sa impyernong apoy. Kasi talagang malinis ang kanilang tauhid. Kahit sila ay may pagkakasala, nagawa o pagkukulang dito sa dunya, pero pure ang kanilang iman sa Allah tabarak wa ta'ala, tauhid. Pinangako na, ulaika lahumul aman, meron silang security, sila ay protected na Allah subhanahu wa ta'ala, lalong-lalo sa kabilang buhay. Wa hum muhtadun, na sila yung taong tumatahak sa landas ng hidayah. Mal ilm wal amal, ng hidayah na pinagkaloob sa Allah subhanahu wa ta'ala, base sa ilmul yakin wal basira, tiyak na kaalaman. At ang kaalaman na yan, kung ang ating mata ay malinaw na nakikita natin ang isang katotohanan, at yan ay nakikita din ng ating puso. Yan ang tinutukoy na basira, ng ating puso, kita niya ang katotohanan. Kaya ang hidayah ay pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Ang hidayah na tinutukoy natin itong clear, yakin na kaalaman, basira, na ang kanyang puso na unawaan ang kaalaman na yan, at ito ay kanyang isinabubuhay. Yan sinabubuhay. So yan ang risala sa atin ng Imam rahimahullah, na napakaaliit na libro pero napakayaman ng mensahe sa atin, na talagang isang Muslim kung pag-aralan niya ang maaklat ng Imam, katulad ng aklat ng Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Imam Ibn Qayyim, tayo ay bibigyan nila ng pangunawa kung paano unawain ang kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala
at ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.